Bago pa man dumating si Pope Francis, inaasam na ni Joshua at Onyok na makita ang Santo Papa. Pero ilang araw bago ang pagbisita, kinailangan nilang umalis sa silungan nila sa gilid ng Manila Bay. Umalis po kami, pupunta kami sa likod ng ospital na Maynila. Tago kasi nagkakaulian po dito. Ay nila ipakita kay Pope Francis na mas maraming mahirap dito sa bansa natin. Una naming nakilala sina Joshua, 15 taong gulang, at ang kanyang 3 nakababatang kapatid noong September 2014. 5 taon na silang nakatira sa maliliit na yungib sa pagitan ng mga bato sa breakwater. Matapos maghiwalay ang kanilang mga magulang ay iniwan na sa pangangalaga ni Joshua ang kanyang mga kapatid. Kailangan nating makisakay ng bangka para makatawid tayo hanggang dun sa parang breakwater. Dun sila nakatira, ilang mga pamilya. Magandang umaga! Sa loob ng maliit na butas ko inabutan si Russell, 13 taong gulang. Aray ko po. Tingnan natin kung kakasya ako dahil madala. Laki-laki. Aray ko po. Pag may natulog po, lumulusot yung ulo sa bato. Meron rin mga hindi na lumulutang. Mahirap rin matulog dito pag bagyo, malamig. Laging basa. Bumagyo nga dati, galit na galit nga ako sa nanay ko eh. Pinabayaan kasi yung mga kapatid ko, hindi man lang naisipan na pumunta dito sa amin eh. Hindi niya man lang naalala yung mga anak niya. Si Mang Onyok naman, 40 taong gulang, naninirahan sa isang balsa katabi ng breakwater. Kasama niya rito ang kanyang asawa at 2 maliit na anak. 4 na taon na silang nakatira rito. Dito sa kantong ito, kami nakapwesto dun sa isang araw na inaabangan namin yung pagdaan ng motorcade ni Pope Francis. Tapos dun sa loob ng ilang oras na nag-aabang kami dito sa kantong ito, isa lang yung napansin ko no, habang nag-aabang kami para kay Pope Francis. Nawawala na, hindi ko na makita yung mga bata, pati na yung ibang mga pamilya na minsan ay nakasama namin dito sa Reporter's Notebook. Nalaman naming umalis sina Joshua, Mang Onyok at iba pang nakatira sa kahabaan ng Manila Bay habang nasa bansa ang Santo Papa. January 19, araw ng pag-alis ng Santo Papa sa bansa, araw din ng pagbalik sa Manila Bay ni Joshua. Inabutan namin silang naghahanda ng makakain sa araw na yun. Nakain na ba kayo pong araw? Opo. Yung pag-alis lang ni Pope din, minsan lang. Si ate lang nag-aalo sa amin, papakain. Kasi wala na si Papa eh. Minsan na lang magpakita sa amin. Umalis po kami, pupunta kami sa likod ng ospital na Maynila. Tago kasi nagkakaulian po dito. Mga DSWD po. Hindi po alam sa amin eh. Dapat yan, nilalantad na lang nila yung mga mahirap dito sa Baywalk. Tinatago pa nila. Kababalik lang din sa Manila Bay ni Mang Onyok, pero ang balsang tinitirhan ng kanyang pamilya, wala na sa gilid ng breakwater. Yung balsa ko po, tinanggal pala ng Coast Guard doon sa may kinalalagyan ko sa may outside breakwater. Ibig sabi sa amin, yung balsa murong, bakit wala nang bubong, sira-sira na.
Nagulat po ako. Wala na po, natanda guray-guray na, hindi ko na alam, gumulo ang buhay pati. Tsaka parang isang malaking problema. Kaya ngayong gabi, sa semento ng breakwater muna sila matutulog. Ilalatag lang ako ng plywood, dito kami mamaya tutulog sa baba. Dito lang kami mag-ama, okay na kami dyan. Oo, tapos meron kaming kumot, meron kaming sapin, okay na. Kinabukasan, binalikan namin si Mang Onyo. Kuya, asan yung balsa mo? Yan na ho yung kawayan? Yan po. Yung mga kawayan Opo, na yan? durog Yan po na yun. lang yung natitira? Eh, siyempre po, ginawa na nila ng paraan yun. Kahapon po, kalat-kalat yan, bet po ngayon, inayos na nila. Kahapon nakita nyo Oh, durog buo na. pa po, kinuha ko yung mga gamit ko po, mga damit, kung ano-ano. Maganda, buo pa po, hindi pa masyadong durog. So mga ilang araw bago dumating si Pope Opo, Francis? Mga oo. isang linggo bago dumating si May Pope pa po, Francis? bali 15 days po kami walang hanap buhay sa dagat. Sa mga araw na pinaalis sila sa gilid ng Manila Bay, hindi rin sila nakapangisda, kaya wala rin silang kita. Anong sabi sa inyo nung sinasabi sa inyo na kailangan ninyong umalis sa area? Dahil po pangit sa pananaw, sinunod naman po namin order nila. Nasaktan ba kayo nung sinabing Masakit. pangit sa pananaw? Masakit po yun kasi Pilipino kami hindi umaasa sa gobyerno, nagsusumikap ng sariling sikat. Tulad po, gumawa ako niyan dahil wala akong alam na paraan para may bayang mga anak ko. Dahil homeless ako, wala akong pamamahay. Gumawa ko niyan. Sana po, hindi ba nila pinatawag ako para masabi ko rin yung side ko. Na kung baka pwede sir, kung gibain nyo man yan, bigyan nyo kami relocation para may bahay may mga anak ko. Etong dumating si Pope, talagang na-displace yung mga tao dito na nakatira sa street. Para sa amin, yung mga, kung may security reasons na hindi pwede sila doon, intindihan din namin, basta maayos yung mapuntahan. Kung may ibibigay lang daw ang gobyerno ng bagong malilipatan, hindi na sila magtitiis sa kalsada. Kamakailan ay kumalat sa mga social networking site ang larawan ng isang batang butot balat na nakahiga sa sahig at isang batang ipinosa sa isang bakal na poste. Sa Maynila may matutuluyan naman daw mga batang lansangan gaya ni na Joshua. Gaya na lamang ng Reception and Action Center o RAC, institusyong kumakalinga sa mga street children at sa mga batang nakagawa ng paglabag sa batas. Pero kung sina Joshua ang papipiliin, ayaw raw nilang maipasok dito. Hirap po dun. Mabaho dun eh. Nahuli ako dun, daming surot tsaka pagkain dun, kanin baboy. Kakain kayo malapit sa CR, barado pa yung CR. Baho. Dami pang ihi. Kamakailan ay kumalat sa mga social networking site ang larawan ng isang batang butot balat na nakahiga sa sahig at isang batang ipinosa sa isang bakal na poste. Ayon sa isang artikulo, ang mga larawang ito ay kuha sa Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ng mga batang ito? Pinangalan ng Frederico ang batang butot balat at nakaubad sa sahig. Initially sa Facebook lumabas yan if I'm not mistaken. Ang action na we took, even in the first meeting, is already to call their attention and provide technical advice on what needs to be done. Pero ayon sa City Social Welfare Department ng Maynila, dinala si Frederico sa RAC na payat at hinang-hinana. Pero ayon sa NGO na bahay tuluyan, dapat kagad dinala sa pagamutan si Frederico at hindi hinayaang nakahiga sa malamig na sahig. Neglect for medical needs, itong neglect ni Federico, napaka-visible talaga yung neglect na 7 months siya sa RAC. Ang bahay tuluyan na rin ang gumawa ng paraan para maipasok sa isang shelter sa Olongapo si Frederico. Sa larawang ipinadala sa reporter's notebook, malayong-malayo na sa dating itsura at kondisyon ang bata. Pinabulaanan rin ng City Social Welfare ng Maynila ang mga lumabas na balita sa social media
na may mga batang iginagapo sa loob ng rack bilang bahagi ng paglilinis sa mga kalyeng dadaanan ng Santo Papa. Unfair naman po sa DSW in general po, DSWD and Manila DSW, dun po sa mga nilabas na mga litrato na yan, sapagkat hindi naman po yan sa Manila in particular, at alam ko po ay mga lumang issue na huyata yan na sa iba pong lungsod ang pagkakaalam ko. Pero wala ho kaming tinago, wala ho kaming ginapos, wala ho kaming nilagay sa kulungan nung panahon po na pagdalaw po ng Santo Papa dito. Upang malaman ang tunay na sitwasyon sa loob ng rack, sinubukan ng reporter's notebook na pumasok sa center. Sa gate pa lang ay sinalubong ng aming grupo ng isang batang itatago namin sa pangalang John. Morning po! Kakain tayo! Saan ka galing? Dito lang po. Kasi gusto ko na uwi San Roque po. Saan San Roque? Pandakan po. Sali ka Kanila na! kinuha. Dali, may sinasabi ho siya. Pati mo na San Roque lang po. Pandakan ako eh. Gaano ka nakatagal dito? 2 meses lang po. Saan kanila kinuha? Dito lang po. Tapos kasi imimiss ka ng mama ko po. Kumusta rito? Okay lang po. Sandali, may sinasabi siya. Kasi para ako kasi nimimiss ka ng mama ko eh. Mama mo? Nimimiss ka na po. Sinubukan mo na bang puntahan? Kumusta buhay dito? Sa Wala loob? lang po. Lagi nabubugbog dito po. Nabubugbog ka rito? Sinong bumubugbog sa'yo? Ayan po. Sino? Pagtataas ka no. Mas matanda? Yung mga matatanda ba? Gusto sana naming malinawan ang tungkol sa kinwento ni John pero hinarang kami at hindi pinapasok sa loob ng rack. Idinulog na namin kay DSWD Secretary Dinky Soliman ang sumbong ni John sa amin. Yung batang na-interview ni Maki, na isoli na sa kanyang nanay. Nasa Pandakan na. Ang nagsoli, yung mga social workers ng Manila Reception Action Center. So, pinasundan namin and I'm going to get a report kung bakit ba nandun yung bata at ano ang dahilan at ano ba yung nangyari at anong ginagawa ng nanay at tatay niya na siya ay nakuha at nadala sa rack. Ano ba yung kondisyon ng pamilya at kung wala talagang kakayahang alagaan siya sa ganong sitwasyon, kinukuha namin at inaalagaan namin. Inamin ni Secretary Soliman na maraming problemang dapat tugunan sa RAC, Manila. Nasa proseso kami ng pagsasara ng MRAC. Temporary closure para ayusin nila lahat yung dapat nilang ayusin, including yung kanilang kakayahang mag-alaga ng mga bata. Sa ngayon kasi ay nasa 15 lang ang reception centers na nasa pangangalaga ng mga LGU at Local Social Welfare Department sa Metro Manila. Dapat talaga child-friendly, dapat open ang pinto na alam ng mga bata na pagpunta nila doon, safe. And dapat gusto nila pumunta. Marami mga NGOs and kahit yung ibang government shelters sa iba't ibang lugar, magandang model na alam ng mga bata na safe sila. Pag pumunta sila doon, binibigyan sila lahat ng mga services na kailangan. Sina Joshua patuloy na nagsisikap upang mairaos ang araw-araw. Nitong Martes, unang kaarawan ng kanyang anak na si Joanna, kaya dumiskarte siya para kahit papano ay may maihanda. Ano mga maihahanda nyo? Spaghetti po tsaka cake rin. Diskarte sa nangingi ako kay Papa. 200 rin po. Tapos yung isa niyang ninang nagbigay rin ng 100. Habang hindi patuloy ang naipatutupad ng maayos sa mga programa ng gobyerno, magtsatsaga pa rin ang mga gaya ni na Joshua at Mang Onyok sa pagtira sa lansangan.
2011 nang buuin ng pamahalaan ang tinatawag na Comprehensive Program for Street Children. Layo nito na maalis sa lansangan ang mga kabataan at madala sa mga activity at reception center at gayon din mabigyan ng kabuhayan ang kanilang mga magulang. Pero lumipas ang mahigit 3 taon mula nang simula ng programa, marami pa rin kabataan ang namumuhay sa kalsada. Marami pa rin sa kanila walang maayos na silungan. Ito ang mas pinalawak na paglalantad sa mga isyu ng bayan. Ako po si Maki Pulido. Hanggang sa susunod na Huwebes ng pagbabantay sa pamahalaan at lipunan, ako si Jiggy Manikad at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.